Para discuss lang natin yung mga modifications. So yan o, tingnan nyo. So dito parang ano bang mga nabago sir sa dito ba lang? JDM grill, so pinalitan ko yung stock. Okay. So original Suzuki JDM grill. Wow. Dun sa nag-setup, shout out Magnus. Yun. Side, Balintawak. So, sila din yung gumawa nung Hilux ko before yung okay. So kilala mo na talaga siya. Trusted ko na, kaya sa kanila uli ako nagpagawa. Tapos nagpabusina ka na rin sir ah? Marco horn, pang truck. So it's really loud para konting gulat. Kita mo agad no? Kasi para iba talaga yung mga nag-o-offroad, gusto talaga mga malalaking ano eh. Parinig ko sa iyo yung one. Oh, ano natin? Testing. Uy. Tsaka linis lang no, linis lang ng itsura. Sa bumper sir, wala pa. Rin. So may stock lang siya din na sprinkler sa ano. Pero yung dito, naglagay ako ng IPF na dual fog. So dilaw yung ano no. White and yellow. So pag every time na siniswitch mo siya, nag-iiba-iba yung kulay niya. So one of the functional mods na ginawa natin, syempre naglagay tayo ng tow hooks. Ayun yung blue. Ayan. Hard race na tow hooks, front and rear. So, kasi ang liit nung ano niya, yung kita mo yung stock hook niya, ang nipis. Manipis. So, para in case na mabalaw ka o kailangan kang hatakin, baka mabaligo kasi yun. Oo. Tapos, in-upgrade natin yung mags and tires. So, nag-BFG ulit tayo. This is called Rota JV. So, when I was thinking of doing the mags, I came up with bronze para match dun sa body color na ice. Sakto nga eh, ano lang eh, malinis lang talaga eh. Walang, yung iba kasi may mga ganito, lalo na sa, kahit yung mga green na ganito, parang ganyan lang din ang binibili nila. So ang gusto nang bilhin ni sir is yung mga takip nito, mga fender liner. Sir, sa suspension, may kakaiba itsura ng ano niya eh. It's Battle Z, okay. Jaws. Ayun o, kita nyo yung TLEZ o, may Z. So, ilang inches sir yung tinaas mo? It's 40 mm, so 2 inch lang. 40 mm. Tapos ideally for like daily drive and off-road use, pwede na yung 40 mm. Kasi yung tinanong ko agad si sir, kasi yun nga, narinig ko, nagpa-lift si sir ng 2 inches. Meron ba yun naging diferensya sa stock? Ano ba yun sir? I wouldn't say, wala namang masyado. Pero mas mas matagtag sir compare sa adjustable naman yung ano niya, yung dampening niya. So okay. matigas, may knob siya dun sa likod para pwede mo siyang i-adjust. So pwede pang so depende sa inyo. Nagpalit tayo ng cheek light sa fender. So actually isa pang hinahanap ni sir ito. Meron yan pero yung power retractable. Okay, so gusto niya na so nagpa door visor din si sir, pero wala na, minimal na lang yan eh. Tapos black top yan team. Tapos again, naglagay tayo ng nakuha ko to sa Japan pa yan Olacar. Ayoko kasi nung buo, kasi gusto ko medyo minimalist. Tsaka bakit mo pa kailangan ng buo? Di ba? Yeah. Kasi wala namang iba tatapa kundi ang driver lang. Kasi pag buo siya, pwede pang pwede pa siyang pwede pang matamaan ng bato, 'di ba? Masira. So ito, bakal naman siya. Pero Japan yan hindi yan basta-basta. Ay magkabit ni sir. Also sa likod, ayan, may tow din yan. So yan yung kailangan ng inner fender para matakpan yung ito buto niya dun sa all terrain ba rin siya sir? Pagdating sa mga highway, ang ingay ba ng gulong na yan? No, it's not. Hindi siya hindi katulad ng pang off-road talaga, sobrang ingay. Pero alam ko yung mud tires maingay, pero this one all terrain baka may konti, pwedeng may konti dahil sa kasi pag yung stock kasi talaga ng ganito para mga pangkotse, yung straight lang eh. So normally pag ganyan siguro may konti lang siya, pero kanina nang tinest drive namin wala masyado di ko masyado Tapos yung lug nuts yun, nagpa-lug nuts din si sir.
Legit race, sir? Oo. Oh, legit race yan ha. Hindi yan pwedeng, hindi yan mga Tapos naglagay tayo ng mud guard yun. So, para Jimny. at least hindi ka maputikan. Tapos yan, sir, Regard tayo ng taillights, ano na to? iba na nga rin eh. Naka-LED na nga rin eh. Jimny style head, taillights. Kasi Ganda. Tsaka syempre, ano to sir? Tip lang ba to? That's HKS. Oh, HKS, oh, yan. Installed in HKS. Ito yung canister dun sa ilalim. Doon, ito. Tapos yun nga, naka-battle Z, pati suspension, pati yung spring, isang ano yan. Kung gusto mo i-adjust yung damping. Ito, yung knob. Itong block na to. Ayan, kung gusto nyo ma-adjust pa yung play ng suspension. Bigay tayo ng spoiler. Yan, pati Shout out spoiler. DC Garage. Garage. Tapos yan. Ano ang dami kong pinupuntahan. I went to Northside. Yun nga eh. Sydney Hub din. Ang dami eh, oh. Tapos sir, regarding sa mags, magkano yung, sa mga nagbabalak dyan, magkano yung budget para magkaganito ng Ito mags? kasi, yung iba bumibili ng race alap. Okay. This is only Rota. GP. Okay. Pero equally, aesthetically pleasing, hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki. Itong mags na to, set of 4 na 43,000. 43,000. Oo. And normally, ano naman yan eh, no? Yung mga rota naman na, especially yung mga original rota naman, hindi siya basta-basta nababasag. Tsaka ano siya, I mean, mix and match mo. Kung nagrota ka, lagyan mo ng race na original na lug nuts para at least formado. Oo. So kaya nag-race na si sir. Ng metal na Pati yung, pito. yan, pito niya, oo. Yeah. Tapos sir, sa goma, magkano naman sa goma? All sets na. If I remember, it's around 70-ish. Lima na rin. 70. 70,000 lima na. Yung iba napapansin ko dito, di sila naglalagay ng reserva eh, no? Para flat Oo, lang eh. Hindi ko alam sir kung nagpapalit sila ng pinto or may lalagyan na siya, nadidelete na. Nadidelete to yung spare tire. Tapos may pantakip siya. Okay, so yung iba nakikita ko na gano'n, naka-delete na siya. So syempre, depende sa trip nyo, pero sa akin, okay to. Actually, hindi ko alam pero hindi naman siya talaga totally purpose. Meron kasi akong tropa na nakaganyan, tapos nabangga sa likod. Walang nangyari sa sa kotse niya. Yung nabangga yung nakabangga sa likod, yun yung medyo masakit kasi ang tigas ng gulong na yan, solid yan. Yung gulong na yan, kala mo kay Trabber yan. Kahit yung may iba nga ako lumulusot sa ilalim ng mga Montero, talagang wasak eh. So yan, all grip siya. Pero same iniba lang ni Suzuki yung tawag sa 4x4, pero yun, all grip siya. So nandito yung antena niya. Ayan, so hindi naman siya bakit nandyan kasi may purpose pala yan, kasi if you're gonna put the roof rack yun, or yung mga totoo nga no, na mga modifications galing no? Sa bubong. So strategically plinis nila dyan para at least out of the way. Oo nga no, galing no. Pero nga minsan yung mga dati mga old school na mga kotse sa harap or sa gitna, sa harap no, pero yung mga dating kotse pag sinabing Japan minsan kaliwa or kanan, hindi ko lang sure pero may mga ganun kasi pagka lalo na yung mga Subic galing, titingnan ng mga iba hindi lang sa plaka, pati sa antena. Ayan, mga yan, pati dito. Minsan nga pati pati tambucho pwesto ng tambucho pagka pag Japan. Yung iba di ba nasa kaliwa, yung iba nasa kanan. So tama. may mga ganun silang makikita mo kung Japan talaga. Functional snorkel, just in case. Hindi halata, kaya hindi ko alam na may snorkel. Very compact. Kasi may Compact, snorkel na binubutas. Kita, oo. Ayoko ng butas. So this is no drill. So ang nangyari, tinanggal lang yung pinakatakip mo dito. Tapos rekta na. Sobrang linis. Sobrang linis. Ang purpose kasi niyan, para just in case idaan man ni sir sa tubig, nakakahinga pa rin yan. Tama. So, laking bagay tapos to, naka-block na. Kaya parang ang linis-linis. Yun. Ganda. Sobra, solid. Marami pang ideas na pwedeng gawin. Sa loob ng makina sir, may nabago ba? Wala pa so far no? So, nag-install lang tayo ng I'll show you pala. Check natin. Nag-install lang tayo ng So yun, naka LED, tapos halogen light. Ang ganda, di ba? Tapos ito, kaya nag-yellow all weather si sir. Kasi yun nga, pag for example, namundok si sir, kailangan niya ng dilaw na ilaw talaga na yun. Pero, may plano ka ba sir, palagyan pa ng another parang accessories na ilaw or hindi na? Ay, sige po. Thank you sir. So naglagay lang tayo ng dampers, dampers tsaka ng insulator. Insulator para hindi mainit sa
So yun, no? Malinis pa din. Hindi pa naman siya... Tawag dito sir sa pwesto niya na yan. Anong tawag niya dyan sa ano? no idea. Pero ito yung, kita mo yung sa snorkel, ayun, dyan na connect siya. Parang naka-host na siya. So parang ano, feeling ko pang ano no, parang pang gym nilang ba siya or kahit saan? Or baka ito lang para pwede sa lahat. I think. Ganda. Malinis pa kasi ano pa lang siya. Mag 1 month old pa lang. 1 month pa lang. Yeah, coming to 2. Grabe, talagang ni-ready ni sir tong ano na to. Tong gym ni na to. Pero yun nga, sabi ko nga, ang daming dream car tong coaching to. Kahit sabihin mong, kahit ako pagka nagkaroon ako talaga ng sobras talagang pera, gusto kong bumili nito. Kahit nga first, sabi ko nga kahit second gen lang Sabi, sana next balik ni sir, naka-gym na rin ako kahit second gen para makasama naman tayo dun sa kung saan pupunta si sir. Manifesting. So yun, ang ganda, sobra solid. Sir, test drive natin. Tara. Laki siya compared to second gen. Kasi second gen parang halos bunggo na talaga yung tuhod Ito hindi Ito kaya naman siya. Pwede siyang upuan. For an average height person, like somebody probably up to 5'8", 5'7". Pwede makaupo po din sa labas. Naman, So yun yung sa mga step ni sir, malamang to maglalagay pa to. Yun, so medyo nag-iingat Inuna natin yung panglabas, function muna. Yung mga functional lang katulad nung hinahanap ngayon ni sir, yung fender liner sa kasi medyo yun nga, hindi lahat kasi pag bumili kayo ng kotse, hindi lahat nandun na sa kotse, makakabili pa kayo ulit ng So pati yung details, grabe. Ganda. Yung details. Tapos, ito malamang to napapalitan natatanggal to. Kaya natatanggal yan Install siya ng phone holder, cup holder, lahat ng... Magkakaroon kayo ng hint na ito malamang to mapapalitan to. Kasi nga, ayan mapapaklas yan. Sa YouTube, nandun lahat ng pwede mong i-modify inside. Tapos itong gap na to, pwede mo pa siyang lagyan ng extra power outlets na dalawa. May nakita ako sa CarMate, pwedeng lagyan dito. Ito, depende sa'yo kung saan mo yung... Pwede ka maglagay ng dito sir. Parang wireless charger yun. Pinaka-useless. Yun. Tama. Useless. Pinaka-useful. Sorry, pinaka-useful na pwede mong, lalo na yung mga phone natin ngayon, may mga wireless na. So sidings, wala namang special. Pero hindi ko alam kung may nababago pa dito. Wala pa sa ngayon na nababago. Pero may mga accessories sir marami actually. So malamang to yung mga handles na to. Papalitan yan. So sa sound system sir, try natin Sure. Ano bang natin? Paano ba sir? So may now playing sir. Ito. Bakit to? Now playing. Medyo oldish yung ito yun. So ini-slide siya. So hindi siya katulad ng 'di ba yung mga iba nating mga, for example, siyempre lagi naman tayo sa Honda So sa Honda, parang kala mo katulad ng may mga Google built-in na sa na napaka ito hindi pero pa siya. Very responsive to. Uy. Hindi ganda ng tunog Kasi dalawa lang. May speaker siya sa likod, tapos dito sa dalawang doors. Wala siyang tweeter, so pwede mo din siyang lagyan ng tweeter. So, like here, dalawa, I think. Ang dami. Ang problema lang, kung maglalagay ka ng in-car entertainment, like ampli or sa likod, delete lalo yung space. Delete na yung space mo. So, it's really, dapat lang, puro compact lang talaga. Under seat sub. Pero sa totoo lang, yung mga bumibili ng Jimny, more on functional talaga yung binibili nila. So, pinuunan nila like dito, yung mga tray dito sa likod. Pero si sir kasi wala namang kinakarga sa likod. Wala. Mukhang baka hindi niya pa to... I mean, tsaka ang gusto ko kasi, ang concept ko kasi is gusto ko lang clean build. Kaya hindi ako naglalagay ng roof rack, yung mga... iba nagpapalit ng bumpers. Siguro to mabubudol si sir ng mga roof rack pag may nagkaroon na to ng tropa na dadalhin siya kung saan. Kasi let's see, pero gusto ko kasi as much as possible clean lang. Ayoko ng mga maborloloy. Naku, pag nakita niyo yung Honda City ni sir, hintayin niyo lang talaga. Yung pag I think na-mention ko previously dun sa video, di ba? Pag masyadong over the top, pangit na rin So again, kanya-kanyang trip.
Tsaka maganda yung ginagawa ni Sir Rick, talagang clean build lang. Tapos yung bagay lang, kasi may mga ibang, syempre, hindi naman natin, wala naman tayo dun sa gusto talaga nilang bumili ng accessories, kahit parang hindi na bumabagay, nagkokontrahan na yung mga accessories. Very true. May mga iba naman na nagki-clean build, yun talagang functional, bagay sa kotse, bumabagay. Diba minsan nga kunwari yung mugs mo, may lalagay ka na ganito, yung kulay ba nito, bagay sa ganyan. Hindi porket may iba kasi bili ng bili, parang yun yung pinaka parang basihan nila na ay maganda yung mamaya kwento ko sa iyo yung yung concept nung labas, kaya so lalabas na tayo kasi lalabas na tayo. Okay na to, okay na tayo dito. Yes. Sa dami mo nang pinagbibili sir, dun pa lang sa yung spoon mo, mga sticker wala na, hindi mo na nagamit. Hindi. Nasa akin pa yung sticker, yung center cap na benta, may bumili. Kinabit niya sa Civic. Yung mga yun sir, yung mga purista talaga, gustong ba't hindi pa niya pinatos yung mo, spoon sticker? Ewan ko, ayaw yata, parang gano'n. Hindi ko so check muna natin to. So may Apple CarPlay na rin to sir. Meron, Auto Android, wireless na din siya. Wireless na rin. Ganda no? Ang laki. Ganda. So may may GPS siya. Pwede mo siyang i-upgrade no. Tapos media, just in case gusto mo nang hindi na nakalabas yung USB. Tapos yung mga MP3s nandito na. Meron. Yun o, navigation. Kasi ba't siya may navigation? Kasi normally, kunwari, pag pumunta ka sa mga bundok, walang data doon, GPS lang yung offline ka lang talaga. So, para makauwi ka, yan, kailangan mo ng GPS. Yep. So, ano bang natin? So, may rin siya, may voice command din. Tapos may siya, barometer, I think barometer is called, yung makita mo yung pitch. Okay. Nag-off-road ka, nakita mo yung mga dati sa Pajero ng bilog-bilog dito. Yun, same. So yan, ngayon, digital naman na siya. No device. Walang din Car info, car info. Yan. So kita mo yung So may compass pa siya, may compass. Tapos yung tilt, yan, yung rolling, yung tagilid, di ba? Ito yung altimeter, barometer, meron. Kasi dati dito yung mga bilog-bilog no mga old, or meron din dito so mga old school na Pajero, mapapansin natin yun. So yung mga in-install ko, mga functional lang, like nilagyan so ito, ko ito wala to. Tapos yung extrang cup holder tsaka mga cubby holes dito para at least minsan kasi katulad nito ito kasi pang cellphone to yung iba naman kasi natanong ba't ka ba nagaganyan meron ka naman Apple CarPlay, pero minsan kasi trip lang din yan parang ang laking bagay kasi yan may phone mo pa rin. Nga, saan mo ilalagay yung phone mo? Dito wala di ba? Dito yan. Pero parang mas accessible dito pag nag-navigate ka or if you're using Waze yan, patong mo na yun. Pwede mo na dyan so hindi lang cellphone naman na nalalagay dyan. This one may modify na rin. Ito may modify na, sobrang ganda. Kala mo auto dim nga kapag napatingin ako na to. Auto dim ba to? Blue lens. Tapos itong shifter, ang manipis yung niya, yung maliit yung niya maliit yung stock niya. So ito para mas magandang i-grip. Tapos nag-DD5 si sir. Tapos ceramic tin. The same one, tapos nag-install din ako ng ito, malamang to may plano si sir dito sa likod. Kulang pa Kulang pa yan. Wala pa yung likod. Wala pa di ba? Pero dito kasi ang dami mo ring para pwede mong kargahan ng kahit na cup holder. Nag-install din ng same front and rear camera. Front and rear camera niya, which means hindi talaga siya stock. So walang back camera pagdating dito. May back camera. I was mentioning pala. Okay, yung yung dashcam, yung dashcam mo dati. Tapos to sir, may 24-hour surveillance din yan. So same lang din sa DT5 mo. Sa Honda City. Kasi si Sir Rick, kung maalala niyo, siya yung may Honda City na 1.5 RS hatchback, platinum white pearl. Actually, uulitin namin yun kasi ang dami na nakakabit. Abangan nyo to kasi ang dami kong kliyente na nagtatanong. Actually minano nga siya, pinipm na siya personally. Tatanong ko saan bumili nito, saan bumili yan. Kasi syempre una sa lahat yan nga, syempre si Sir Rick, subok niya na yung mga seller na yon. Kasi actually sad to say na-scam din si Sir dito sa
Kasi ang dami. First experience. Oo, yun nga, di ba? Ang dami na talagang mapapaniwala ka sa online. Ang dami nga kasing online, pati payment online na, sabay-sabay na yun, no? So, yun, no, hindi pa siya naka-push start. Pero, Yung 5-door naka-push start. naka-push start na, tas cruise control, tapos audio controls niya, yan, nandyan. Tapos, very, hindi mo kailangan ng digital kasi parang ito, sa totoo lang, yung iba ginagawa para kasi classic retro yung design niya. Oo. Yun yung Diba, ang ganda-ganda. ng Jimny. Kasi yung first gen ng Jimny, parang hawig nito eh. Yung Yung old, dash, kala mo actually, 'di ba parang old almost the school same. 'di ba? Just parang kung mapapansin nyo, yung parang yung mga FJ Cruiser ng Toyota, parang ganito din yung datingan, para siyang baby na FJ Cruiser. Ganda oh. Tas ito yung sa hill descent niya, traction, Tapos tapos yun lang weird yung window switch na nandito. Kasi alam ko may mga ganito naman, yung BMW na mga old school nandito sa part na to. So hindi naman din siya kasi tingnan nyo, ang linis ng side. Pero kung first time mo ngang kunyari ako, kundi lang tinuro ni Sir yan, parang hanapin ko muna dito. So yan. Lang, kailangan masanay ka na nandito na, no? Kasi hanapin mo dito at times. Tapos ang lang dito, dalawa din yung sa outlet niya. Socket, 12 volts here and then medyo maliit yung compartment. Maliit yung talaga. Oo, grab handles. Kasi more on target ng Jimny, yung talagang una sa lahat gusto maglaro, yung mga pinaglalaruan yung kotse, gusto magbundok, gusto car camp. So tapos para sa akin kasi isa na yun, gusto kong ma-experience yung, kaya ako parang dream car ito, gusto kong ma-experience yung mga ganun nature, kung makukunik ka sa nature, kahit anong pwede mo nang itawid to kahit wala kang snorkel, wag mo lang sobrang taasan yung di ba? Nagkabit din tayo ng snorkel. May snorkel, tingnan natin kasi just in case mapasubo or ma-scam naman si sir ng mga tropa niya na tara, light trail tayo, tapos yung pala lagpasan na yung kasi yun nga lang, kasi minsan may mga ganun na tinatawag nilang budol-budol. So sir, try natin lumipat tayo dun. Merienda time pala nila ngayon. Tingnan nyo to, yung mga tao lang dito, mga peeps. Yung mga halos lahat ng lalaki gusto ng So usod tayo ng konti. Usod tayo doon para hindi sila mainitan. So yan, napaka tahimik. Yun lang talaga ang downside dito, kasi may tropa din ako. Shoutout kay Peter. Si Peter kasi meron siya dating 2013 or 2010 yata na Jimny din, black, manual nga lang siya. Na drive ko yon, medyo makupad siya, sorry sa word, pero hindi siya ganon katulad ng mga pang city driving na yung mga sedan, yung kahit siguro Wigo uunahan to. Pero kasi ang purpose talaga niya, 'di ba? Kumbaga sa mga pang off-road siya, kumbaga pang motor. For example, yung iba inuunahan yung mga CRF, 'di ba? Yung mga ibang pang trail na motor. Sa kalsada mauunahan niyo yun, pero pag sa bundok hindi kayo makakauna doon. Kahit palitan nyo pa yung gulong. It will come up to speed naman, kaya lang hindi siya arangkada. Hindi lang arangkada. Kumbaga, kaya niyang sumabay, like nagsisento din siya. Kaya lang, you'll build the speed, hindi siya isang pero may actually may mga napapanood ako dito, talagang binibuild na rin nila yung Jimny, tinuturbo nila. They put a turbo kit para mas mabilis yung yung response. Kasi ito, kung sasabihin natin siguro 1 to 100, kung ilang segundo yung 1 to 100 o 1 to 90, talagang hindi siya katulad ng ibang kotse na sabihin natin 10 seconds or more than 10. Bottom line, it all comes down to your preference. Kung gusto mong matulin, pero kung gusto mong off-roader, kung gusto mong clean build, kung gusto mong super borloloy, di ba kanya-kanya naman tayo. So, pero ito sir, ang maganda lang din dito for city driving, not bad naman na yung ganung speed, kasi di mo kailangan talaga. Siya actually, 1.5 lang din to pag naka two-wheel drive ka. It's just like so 1.5 na to yung engine niya, unlike sa mga dati 1.3. 1.3 yung yung mga dati 1.3. This is 1.5, tapos siya, efficient din siya, fuel efficient din siya. Again, it's all about yung tapak mo, yung driving habits. Ganun lang naman yun Pero when it comes to city driving, as you said, kayang-kaya niya and sobrang tipid niya. Oo. Kasi maano talaga to sir, para ka nang din nakasedan. Para ka nakasedan na medyo matas ito, naka 2 inch. Mamaya balikan natin sa labas yung unit. So ito may mga mode, sa aircon yan.
So nandito, so 19 yung AC. Malamig yung AC niya. Actually, Kasi maliit lang yung cabin, so mabilis siyang malamig kasi galing kaming parking, tas actually parang di ko nga naramdaman yung init eh. Kasi pagpasok namin, siguro isang part na yan yung ceramic. Laking bagay kasi ng ceramic. This one is light, tapos Ito medyo paikot lang yung super dark. parang A little bit of privacy. Pero kita mo naman, kitang-kita pa din siya. That's the magic of ito sobrang ano talaga BF tas film. ito may mga option yung ka. yung shifter niya pang off-road, 2 Pag high, 4 pag naka 2 high to sir, ano to, yung the normal 2 wheel. ano lang siya, like front lang siya or rear siya? 2 lang. Front lang Front lang siya. So may 4 high siya. That's the normal that's the normal set. 4L sir, anong ibig sabihin ng 4L? Yung ang 4L pag yung sobrang tarik. Okay. Gusto mo, sobrang tarik tapos mabagal ka. So, So, parang 4 high, parang ito yan, no? 4 high para kung gusto pag mong yung shift niya maganda pa rin kumbaga. na patarik na pataas. Anong transmission ito, sir? 5-speed automatic, 4-speed automatic siya. Kasi actually yung mga isa na rin yun yung isa sa reason kung bakit nahihirapan siyang umangat ng 100 kasi 4-speed lang siya. Tama. So isang ano na rin yan. Pero normally Yung talaga, niya, yes, normally talaga, lalo na yung mga old school nating mga yung mga parang overlander, mga ganon. Kunwari yung mga CRV natin, X-Trail, Forester, Subaru, mga 4-speed lang sila pero all-wheel drive. Mga all-wheel, so lahat meaning, lahat ng gulong umaandar. The same comes with pag all-wheel ang auto mo, mas mataas ang konsumo niya kasi maraming mechanical parts ang pinapagana ng makina. Kaya unlike naka 2-wheel ka, mas fuel efficient siya. Kasi diretso lang. Kumbaga, ang nangyayari dito, ang pinaka-explanation nila doon, 'di ba, 4-wheel siya, dinidistribute yung power or kung anong torque, yung lahat sa lahat, kung saan kailangan. Kasi wheels ang kailangan kumamot. Yun, kasi may ganun nga kasi pagdating doon sa mga traction. For example, itong part na to, dumudulas, ililipat niya doon sa kung saan may traction. So, kung lost traction dito, dumudulas-dulas lang siya. Kukompensate lang doon. Kasi kung katulad siya ng mga ibang all-wheel drive like mga first gen ng Honda CR-V, lahat yan, huhukayin niya lang yan ng huhukayin. Even yung current CR-V, di ba, may tatlong model yun, di ba? Yung medium all-wheel, di ba? Yes, sir. Tapos yung HEV yung top, tapos yung base yung V model. Yes, sir. Ang second variant ng Honda CR-V, yun yung all-wheel drive natin. Ganun din naman siya, pero hindi siya katulad nito na nagkakaroon ka ng option na may 2 high, 4 high and 4L or yung low Kumbaga yun talaga is activated na yung all-wheel drive niya. Pero kung medyo hardcore na pupunta kayo ng bundok, mas advisable pa rin to compared dun. Kahit sabihin mong all-wheel drive yun, pang more on city driving and light trail talaga. Kasi to proven na to, pinanlalaro ng iba sa mga competition, gamit nila yung Jimny. Kahit yung first gen, second gen, kahit itong third gen, pinanlalaro talaga nila to kahit hardcore yung pinupuntahan nila. So kaya niyang tumawid ng ilog, yun, 'di ba, yung CRV. Kumbaga, syempre, una sa lahat yung buyer, depende nga, sabi nga Sir Rick, depende sa preference mo kung ano yung purpose mo. Kung anong purpose mo. Kasi ito, sa totoo lang, kung tinatanong niyo bakit hindi yung mabilis na lang yung bilhin ni Sir, may Honda City na si Sir, di niya na kailangan na mabilis. Hindi kasi kaya ako why I bought Jimny is kasi gusto ko yung style niya, yung quirkiness niya, unique. Wala kang katulad, di ba? Yun, sa totoo lang. I mean, I'm not an off-roader like fanatic. Pero at least, alam ko na capable siya. So I can do whatever I want with this car. Tsaka yung sir, yung itsura kasi niya, no? Parang classic, sobrang classic, di ba? Yung mga Wrangler nga yung mga Jeep nga, di ba? Yung mga kung ano-anong ganitong itsura. Diba, they call this the baby G-Wagon ng Mercedes, di ba? Oo, isa na yun. Boxy, tapos parang shrink siya na G-Wagon. Kaya yan. Yung G-Wagon kasi medyo malaki yun medyo malaki. Kasi di ba in Japan ang tawag dito sa mga maliit na, it's a K-car, yung K-E-I car. It means it's compact, it's small, kaya it's called a K-car. Mahilig talaga yung mga Japanese sa mga compact tapos dinadala na lang ng market natin dito kasi tama. katulad yung kunwari yung mga multicab nga lang di ba? Sa Japan, puro Japan lang yun, dito wala pero ito nga
Tsaka may mga daan kasi sa Japan sir na medyo maliit lang talaga. So hindi talaga siya Tsaka even if you Google this, ang Jimny is not sold in the States kasi hindi siya pasado dun sa standards. Mga standard kasi sila. Oo. Safety, may mga ganyan eh, standard, pati yung speed. Kasi, di ba yung highway nila dun, minsan sobrang laki, kailangan mabilis ka, hindi ka pwedeng mabagal. Pero, anyway, madami naman silang, tsaka hindi sila, sa akin sa kung American market una sa lahat na magiging isa nilang problema dito is yung legroom. Kung sobrang kung mga matatangkad, syempre may mga average height lang naman din doon, pero may mga iba naman na sobrang lalaki. Di ba? Pag sinagad ko to, ito na halos wala na tama ka na dun sa wala na sa second row. Actually hindi, walang tinatamaan pero hindi naman ito 5'10" ako. Kaya naman. Naka-deep dish pa si Sir, deep dish siya harap likod. Yun, pero sa likod, masasabi ko na parang mas sige. So automatic pag na gano'n naglalak. May pinindot ka ba sir? Additional module yun. Kasi ang stock nito walang automatic door lock. Okay. So yung sa module na in-install ko sa CarTech, binili ko siya sa Mersa QC, may nag-i-install. Once na mag-drive ka, auto lock na siya. Yung stock niya wala, manual yung lock. Tapos ngayon pag nag-park ka, mag-unlock naman siya. So tapos if you're reversing, so mag-hazard siya for 10 seconds. Yun yung isa din sa mga feature din niya. Ano siya yung pakiramdam ko sa suspension niya, hindi naman nalalayo sa mga Para lang din naka-SUV, like if you're riding a Fortuner, Montero. Montero. Nung kasing stock nito, nung maliit pa yung gulong, sobrang wobbly. Magalaw siya, mauga. That's the term, yung hindi siya matagtag pero mauga. Oo. Tapos also, nung nagpalit ako nung nag-lift ako, in-adjust, kinalibrate din yung yung manibela niya. Dito tayo may kutsara. So, kasi medyo ramdam ko lang yung kalsada dahil siguro sa goma. Posible, pero over time, masasanay ka din Pero hindi naman nakaka-bother yung tagtag. Hindi siya totally matagtag naman. Hindi. I would say tolerable kasi may tagtag na yung parang tumatalon ka sa loob, lalo na tsaka tagos sa buto mo, mararamdaman mo sa spine. Lalo na yung mga napapansin ko sa mga ganung tagtag, sa mga naglo-lowered, lalo na yung mga sobrang lowered sagat-sagaran, yun, ganun yung tagtag, yung parang tumatalon ka na sa... Pero ito hindi, okay naman. Parang hindi ka... Ganda, actually. Ganda. Sa adjustment mo. Tsaka sarap ng view niya dito. Taas. High commanding, nakataas ka, elevated ka. Elevated Kita mo yung front ng Tsaka parang pag nandito ka sa loob, yung Jimny pag tinignan mo sa labas, di ba maliit? Pero pag nasa loob ka, parang laki parang laki ng kotse mo, parang kang naka-Montero. Totoo. Yan okay siya. Tapos visibility niya, malaki yung bintana, ang laki ng side mirror. Kahit malapad yung A-pillar, kita mo pa din. Parang hindi nga siya ganun ka blind spot Tsaka kasi maliit na kotse, so talagang hindi ganun madami yung blind spot. Napakatahimik ng makina, walang may tunog siya dahil nagpa-muffler siya. Naka-HKS na tayo. Talagang gusto kong konting grunt. Sir, pagdating dun sa yung tambucho mo na yan, magkano yan? Ano siya? 32? 32. So sa mga nanonood, normally ang mga manonood dito, yung syempre una sa lahat, hindi naman lahat ng nanonood sa atin bibili agad, di ba? Yung iba nagpaplano, yung iba meron na talaga sila pero wala silang idea paano nila i-start yung build nila. So ito, mga guide. Pero as parang piece of advice, kasi mas makakamura ka pag tinodo mo ng isang bagsak. Kasi naka-negotiate ka.
Kung anong ginawa niya sa Honda City niya, ganun ginawa niya. Talagang Okay din yung pakonti-konti, kaya lang kung hindi ka isang makakatawad di ba? Parang yung malaking kumbaga tawad. pagka bumili ka ng isang mga product, wholesale di ba? Price, talagang ay mahihiya sa iyo yung tindero. Kailangan bigyan natin ng discount. Also, magtanong-tanong ka, maraming resources sa groups, sali ka sa mga groups, sali ka sa mga Yun, forum. number 1 na yan. Lahat Sali kayo doon sa ay groups. dinidiscuss mga issues, paano i-resolve. Yun, Pero ito sir, sa Suzuki Jimny, ano bang parang normally issue nila pagdating dito sa well, yun nga yung calibration ng manibela, kasi pag nag-lift ka, babago na lahat? hindi siya naman kasi nung napansin ko din yun, pumapaling siya sa right. Okay. So ginawa ko, Hindi dahil hindi ka naka-align or hindi, ganun talaga siya? Natural, kasi di ba iba yung steering nito hindi siya electronic Ano Okay. doon? Hydraulic? No, yung rotating ball, something like that. Parang Okay. ganun yata. Comment kayo kasi baka mamaya I'm saying it wrong, pero yun yung explanation niya kasi iba yung So steering ng nakakalibrate na pumapolder. siya for stock. So kailangan mo siya i-recalibrate once na maggalaw ka ng mga pangilalim. Yes. Kasi naramdaman ko din yun pamupaling siya sa right nung nag-lift ako. Tapos merong may shop sa Banawe, it's called Class A Motorcraft. Sila yung nag-a-align Yes. sila yung nag-a-align ng mga Jimneys. Which is dinala ko to, ayan, sold na, wala na siya. They're very ang galing nila. Even yung mga tech i-explain sa iyo bakit ganoon, bakit Galing ganyan. galing. May mga ganun talagang mekaniko, kaya kailangan nyo talaga sa mga trusted shop. So number 1 nyo para i-check yung isang shop kung maayos ba sila or something. Check nyo talaga through online, di ba? Sa online pala ka makikita nyo ng mapagtatanungan. feedback. It's a big help yung magtanong ka sa mga sa mga groups, kasi mostly yung mga experts nandun. Sasagot sila. Tsaka sasagutin na-experience na nila yan It's a very helpful community talaga. Totoo, I agree. Kasi may mga ganyan naman talaga nagtutulungan sa Pero grabe, iba talaga yung budget ng ganitong build ng kotse. Hindi siya basta-basta, hindi talaga. If you like setting up cars, maganda siya. Actually, Ang dami mong magagawa. Tsaka alam mo yun, yung build ng coaching to, hindi kayong pwedeng sabihin na pare-pareho kayo kasi minsan nagkakaiba talaga Hindi katulad, for example, Honda City. Gawaan ng Honda City, gawin mo Mugen, ang daming magmumugen. Pati mags minsan, kung mag-i-spoon ka pa, di ba? Yung parang gusto mo ng clean look sa talagang yung build ng Honda City, magkakapareho It's all kayo. about personal preference. Yun. Kung ano yung trip mo, go with it. Sundin mo. Ang dami, you look sa tumingin ka sa internet, ang daming ideas. Tapos mag-try ka magtanong-tanong, magkano yung ganito, magkano yung ganyan. Yun, para may idea ka talaga. Pero roughly, so far, lahat-lahat Magkano ka na dito sir? mga a little bit over 200k, maganda na. Itong setup na to. Ito actually maganda na 200. Kumbaga nakukulangan lang si sir dun sa mga like yung fender liner. Pero madami pa yun habang tumatagal. Katulad ng sa Honda City niya, parang sabi niya gayan-gayan muna, pero ang dami na tumodo. Sabi, tinanong ko pa nga siya dati, sabi ko, sir, parang maganda to pag ni-lowered. Hindi muna ni-lowered. Pero pag nakita nyo, naka-coils na ako. Naka-coilover, hindi siya coilover na yung sleeves na, buong coilover talaga. Okay, pero yung fitments kasi gusto pa rin ni sir, hindi ganun kababa. Gusto niya yung nandun pa rin comfort, pwede mo pa rin idaan sa may mga humps. Kasi di ba may mga ibang gusto fitments talaga, sagad-sagaran. Abangan nyo sa next vlog, Next vlog i-vlog natin yan. Ganda. Yung modification ng City. Mapapatanong na naman yung tsaka mapapasana all na naman yung ibang mga Honda City naka-hatchback dyan na, di ba? Yung mga client na naman akong mangungulit sa kanya, sir, magkano yung bulong mo naman yung Grabe, natutuwa ako sa dito. Natutuwa ako sa taas. Yung sa tropa ko si sir, mas mataas Naka 4 inches siya, pero minsan kasi pag sobrang taas ng kotse, parang minsan parang
nababagayan din eh, di ba? Parang minsan parang hindi proportion, parang mas nagmumukha siyang maliit kasi sobrang taas. Pero Yep. ang bumili nun, actually nabenta niya na yun, ang bumili nun parang may farm. So may purpose na. So nagkaroon ng purpose yung pagiging for off-road niya. talaga. So nag-off-road na talaga. Kailangan niya talaga. Pero yung tinatawid niya sa Tanay, tinatawid niya sa ilog, okay naman. So kayang-kaya, naka-manual It's all about kung ano ba yung purpose na mo siya gagamitin. Yun talaga. Yung functionality Sa akin na talaga gusto ko kasi you're trying to achieve. kahit nga lang ako, mag second gen lang ako na ganito. Kasi purpose ko, gusto kong habang bata pa yung mga malilit pa yung anak ko, gusto kong kung pwedeng ibundok, iilog sila, gano'n na lang Yeah. I see, nagka-camping kayo, di ba? Oo, yun nga lang sir, ano lang yun mga glam camping na yun, parang may, hindi talaga totally Pero hindi ko pa kasi kayang mag-camping talaga totally kasi may maliit pa akong sobrang liit na hindi ko pwedeng i-expose agad. Starter. Paunti-unti, para... Surely, Pero ang sarap nito, sabi ko, ang daming na-flatan. Ito mo, on a smooth hindi siya matagtag. Di matagtag, di mo nararamdaman yung sa totoo lang naman, di ba? Pag may konting lubak naman, kahit malit na kotse, kahit gaano kaganda yung... Sabi ko nga, tagtag is relative, di ba? Kanya-kanya yan. Kung iniisip mong matagtag for you, sa iba hindi. Oo. Di ba? Ganun lang naman yun Pero as long as kasi hindi siya bone-jarring na talagang uncomfortable ka, yun, kailangan address mo yun. Pero kung gusto mo sobrang comfortable talaga, test drive mo yung unit. Pero ma-advise ko dyan, sobrang ganda kasi. Parang kung gusto mong sporty yung datingan, medyo may konting play, konting stiffness, yun lang yun Yun. Di ba? Lalo na siguro pagka stiffness ng kaya nga may mga adjustable na totoo yun. Suspension Yan. Kasi nakakapag-overtake naman Yeah. Pero mararamdaman mo yung pagiging 4-speed niya pagka nag-highway ka na. Parang gusto niya pang tumalon sa 5th gear pero wala na. Medyo parang pero normally naman ang nagda-drive ng jeepney, yung mga chill rider talaga na chill lang, nagda-drive, hindi masyadong So yan, ganyan ito, yung mga second gen yan. So yan, mga ganyan, pwede na yan Pero parang mas malaki to mas maliit yan. Ang liit niya. So yun nga, may mga kanya-kanyang purpose kasi yan Sa mga suspension, may mga purpose yan. Kahit sabihin yung sports car matagtag din yan. Kasi kailangan yan talaga stability. Tama. So, kung gusto nyo ng comfort, mga full size sedan kayo, yung mga Camry, Accord, yung mga ganyan. Gusto nyo ng parang ulap talaga yung Tsaka it's engineering and physics Siyempre the higher you go up, syempre yung center of gravity mo mas mataas. So talagang mas mataas. Tsaka yung hindi mawawala. So pagka yung iba nagtatanong kunwari, sir, ito off topic Sir, yung BRV ba, yung ganito ba, hindi ba matagtag? Normally matatagtag yung mga yan kasi una sa lahat, yung height nila mas mataas. So mas malaki yung play. Secondly, ginagawa yung suspension nila na mas matigas. Kaya lalo na yung mga 7-seater kasi nga once na magkaroon ng ma-occupied yung 7 talaga. So, pag malambot yan, dilulundo na yung kotse, papangit yung Pero to grabe. Sagad-sagad to. Dream car talaga, dream car. Ganda. So yan, may back sensor. Stock lang yung back sensor, sir. So yan, naka-back sensor, stock lang. So yan. This one, nagpalit tayo mga LEDs, the usual, para mas maliwanag, mas clean talaga. The rest, same. Naman siyang Ganda. Yan. So far, okay naman ako. Ito sir, din to? Dagdag lang to? Tsaka to, yung center console. So ito, dagdag lang din pala to? Dagdag yan, natatanggal yan. Okay. This is Seiwa. Seiwa Japan. So, meron ding mga... May baon pa si sir, yung lock nung yung lock nung sa niya pagtanggal. Yan, portable naman siya para at least kung long drive ka, malalagay mo yung... So hindi, masarap kasi may armrest talaga. Tapos may compartment din siya dito. Pwede mo lagyan ng mga abubot. Pero hindi lang siya ganun ka-deep. Yung mga allen ko sa mga may pangtanggal pa si sir ng diba, very functional talaga. Yun. Pero sana naman yung Suzuki sila ng mas magandang
'di ba? Or Suzuki baka naman. No, pero yung iba naman kasi kaya hindi nila nilalagay talaga lahat para makita talaga na ang dami mong pwedeng gawin sa kotse Kasi ito. yun yung essence nung kaya may aftermarket, di ba? So yung mga wala sa stock, talagang ang dami mong idea makukuha, ang dami mong pwedeng modification na gawin. Yun na nga. Kung ano yung gusto mo, then you go for it. Sobrang daming modification nito, pati to, lahat yan, grabe. Oh, hindi ka Sa aircon, ang bilis talaga lumamig. malamig siya kasi maliit yung cabin. Nakakatuwa, grabe. Maliit yung cabin. To think na walang aircon sa second row and all. Although hindi mo naman siya talaga kailangan dahil maliit. Sir, leather niya, lead stock to or Ay, hindi, ano na to, pinalagay ko na. pinalagay? Pero ang ganda, ang ganda. Cloth to cloth. Cloth lang yung siya. niya. Oo. So pinadikit ko na siya, nakatahi ito. Kaya hindi siya gumagalaw, di ba? So anong nangyari? Iniwan mo to sa shop? Yung upuan? Ay hindi, nagpunta siya sa bahay. So ano siya? So doon niya na home kinabit? service, oo. Siya din gumawa nung Hilux ko. Grabe, sagad-sagad din, no? Ang ganda. Ano siya? Kaya akala ko, Italian leather. kaya akala ko, ano siya, Vicious stock stock. lang. Kasi pagpasok Okay sana yung okay na ako dun sa cloth seats niya. Kaya lang, over time, maano din yun, ang cloth napupunit, tapos nagkakadumi din. So, Di, ang masaklap kasi doon, for example, yun nga, kung ngayon wala pa naman plano si sir na i-offroad talaga. Once na i-offroad mo kasi yan, minsan napuputikan ka. yun yung purpose niya, kaya ganun naka-cloth seats. Ang hirap kasing ang hirap linisin noon, grabe. Talagang minsan baka yung putik noon, pagkakamalang pang bahay yung kotse mo kasi didikit, lalo na yung mga putik sa bundok, yung mga talagang orange yung lupa. Grabe, pag sumiksik yun. Totoo. Pero to pag chinek nyo, sobrang sagad. Ang ganda ng Ano yan? sobrang Yan, so far yun ang ginawa natin sa gym. Pero hintayin nyo pa to ulit. Hintayin nyo, wait, there's more. Hintayin nyo pa. There's more ba? Madami pa yan, hindi pa nagulat nga lang ako kay sir, kala ko una Part 1 of Jimny, tapos next week part 2 of the city. Next week part 2 of the city. Pero nagulat ako kay Sir Rick kasi nung bumalik siya, nag-send siya ng picture nito. Sabi ko, parang hindi ko naman naisip na bibili siguro si sir or baka tumitingin. Yun pala, yung nag-send siya ng picture na yun, release na yun ng unit. The backstory kasi, so nagmalaki na ako. I mean, I had a Hilux before, di ba? Yun na. Tapos parang napagod na rin ako kasi ang bigat niya dalhin. Tapos so bulky, ganyan-ganyan. So sabi ko, sige, I think it's time to change. So it so happened na may buyer naman ako, eh nakuha ko yung price na gusto ko. That's why, yun, I let go of the Hilux. Tapos medyo, dun na pinalitan ni sir yung sa city na. Tapos then, sabi ko, I want another Siguro one. na-miss ni sir yung height ng Hilux, kaya Kasi kaya parang I couldn't find like a perfect car for me. So might as well, sabi ko, sige, I'll keep a sedan, tapos I'll keep another SUV or mini SUV like this. Kaya that's how it came up. So, Yeah. sana far, all, di ba? Sana all. so far satisfied naman. So noon may apprehensions ako na, why Jimny? Mabagal, tapos this and that. Maraming comments, but anyway, bakit ba? Yun ang gusto ko di ba? Oo. It all comes down to, again, kung ano yung trip mo, then go for it. Yun nga. So minsan, 'di ba, hindi kunwari, lalo na sa mga clients ko, kahit anong sira mo, hindi naman sinisiraan totally. Kunwari, sir, ito yung disadvantage, blah blah blah. Ito yung nagiging issues. So, normally may mga kotse Lahat naman naman talaga. may issue, di ba? May mga issue naman lahat. There's no such thing as a perfect car. Yun, diba? Agree? totoo naman. So ngayon, minsan sinusunod na lang din ng ibang, kaya pag nalolos sila, okay lang kasi wala, yun talaga gusto nila wala tayong magagawa. But with the technology and all, lahat naman ng issues ng kotse na-address na. Hindi man totally nawawala, pero na-address or nare-resolve, di ba? Siguro yung mga ganun na lang na issue siguro, kung may mga issue man na very minor na. I mean, lahat naman ngayon ng kotse height. meron, sana normally kung i-search nyo, yung minor lang. Kasi minsan kasi 'di ba may mga issue talaga na hassle talaga, may mga transmission issue. Yun yung medyo pag-iisipan nyo pag bumili kayo ng kotse. I mean, go for the known brands. I mean, I'm not against China cars, pero again,
diba? It all comes down to dependability and reliability. Yun, totoo. Go for the proven and tested brands. Yun, no, yung mga Japanese brand, nandiyan naman na yan. Tsaka, I mean, hindi ako nagsasalita ng patapos kasi baka mamaya bumili ako ng China car. But anyway, baka mamaya naka BYD's maganda actually. Convinced ako if I'm gonna buy a China car, top of my list BYD. Maganda siya. Even sa States, BYD kilala. Ang dami na sir, no? Tesla killer talaga. BYD overpassed Tesla. So sa mga electric, so nawala na tayo diba ng mga EV ganyan, number 1 na yan. So BYD, internationally speaking, kilala na BYD talaga. So kahit dito sa Pilipinas, sobrang dami na. So may mga videos na rin ako ng BYD, nakapag-test drive na din ako ng BYD. Ganda, diba? Iba yung hatak. Grabe siya sagad. Kaya pala may mga nagda-drag race na BYD ang ginagamit or matulin yung mga EV. Lugi kahit anong build mo ng kotse mo, talagang kakainin ng EV. Kasi talagang rekta yung nila. So anyways, yun nga, ang maganda dito, pinakita sa atin ni Sir Rick na try natin yung Jimny. Bibihira may ganitong kwento. Tapos next week updates natin yung City. Na-excite din ako sa City, pero sabi ko kay Sir Rick, yung Jimny muna kahit hindi ka parang off topic sa yung Suzuki, di ba? Kasi panay Honda ako pero sabi ko ko talaga yan dream car ko. Sabi ko nga, sir, makakasakay na rin ako sa wakas. Kasi di ba, bibira tayo, may tropa na nagaganito. I'm happy. Ang performance niya, yung looks, everything, grabe. Forma. Sa akin more on more on looks talaga ako sa Jimny. Sa performance, alam ko na yung sa performance. I like the boxy design. Yun talaga. Kasi wala na mga ibang kotse na boxing ganito. Oo, yun nga, yung G-Wagon nga, mahal-mahal naman. Yun, magkano yun, di ba? So this is G-Wagon on a budget. Di ba? Affordable. Kung gusto mo talaga on the mahal side siya, pero, di ba? Pwede na. So ito, hindi naman siya sinasabing sobrang mura, 'di ba? So yung G-Wagon sobrang mahal noon. Pero ito, sa totoo lang sa presyo niya ng 1.3, ang dami ng SUV na mas malapad, 'di ba? So you can buy a lot more car. Pero sabi ko nga, kahit naano ko sa misis ko, sabi ko pag may extra talaga ang pera, gusto ko Jimny talaga. Talagang bucket list yan, Jimny. I like it Jimny talaga. So yun, next week kikita ulit kami ni Sir Rick. So check naman natin yung Honda City. So hindi ko na para ma-excite kayo, pero sobrang dami talaga. Habang nasa ibang bansa si Sir Rick, chat dito, chat doon, port, may ganito, bibili na ako ganyan. Sabi ko, sir, next vlog yan ha, kasi sobrang dami talaga. So sabi ko sa inyo, abangan nyo yun, Honda City na hatchback. So sa lahat ng kasi dami talaga, puro picture yung nakikita ko. Syempre iba yung sa picture, iba yung sa personal. And lahat yun, magaganda yung maganda yung kinakabit ni Sir. So click, like, and subscribe. Yun, paki-subscribe. Dapat sinasabi mo yan. Lahat. So thank you sa mga viewers natin. And yun nga, sabi nga Sir Rick, so sa mga first time na nag-views dyan and paulit-ulit nag-views plus hindi pa rin kayo subscribe, please paki-subscribe naman. And then till next time. Till next time ha. And then pagka interested kayo dito and may mga tropa kayo gusto pwede nyo i-share to para at least magkaroon sila ng idea about sa Suzuki Jimny, Honda. Sa Suzuki Jimny. And syempre, di ba, yung 3-door talaga. 3-door Japan number 1. So goodbye guys and see you again.